My first ever tattoo in my life. Hi mga kailong, isa nga pala sa plano ko nang umuwi ako sa Pinas ay ang magpatato. Kaya naman ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung sino ang artist ko. Wow. Ayan na nga, nagpe-prepare na sila ng gagamitin nila para sa pagtatato sa akin. Yes! Nag-print out na rin siya ng image na itatato sa akin at inumpisahan na rin niyang linisan o lagyan ng alcohol ang lalagyan niya ng papel na na-print out niya. At doon niya umpisahan na itato kung ano man yung aking design na nagustuhan ko. Anyway mga kailong, dapat dito ako sa Israel magpapatato niyan. Kaso nga nung tinanong ko yung price niyan ay talagang pricey talaga. Parang pag nagpatato ka dito sa Israel ay 3 beses ka nang nagpatato pag sa Pinas. Yun ang presyo. Wow. Pero dahil nga uuwi rin ako sa Pinas, kaya naman nagintay na rin ako ng konting panahon para nga naman matuloy itong gusto kong patatong ito. Pero alam nyo ba, ilang taon ko nang pinaplano at ilang taon ko nang gustong ipatato itong image na ito. Favorite ko kasi ito eh. Pero syempre may konting twist. So nice. So ayun na nga, inumpisahan na at talaga naman naramdaman ko na ang mga tusok. Oh my God, takot ako sa tusok. Hindi ko nga alam kung anong mararamdaman ko that time, kung lalaban ba o babawi, talaga namang masakit din. Ano ba yan, Pogi? Galingan mo ang iyong pagtusok ng iyong karayo. May sentro mo. First time ko nga lang pala mga kailong na magpatato. Dati nga ang plano ko ay maliit lang kasi nga baka nga masakit at hindi ko kayanin. Pero nanghihinayang kasi ako, dapat talaga pag magpapatato ka, ay yung talagang gusto mo. Wala kang i-regret. Ayun. Kaya ang pinatato ko talaga ay yung kung gaano kalaki ang gusto ko. Pinasako ko talaga yung isang binti ko para talaga namang tattoo. Hindi yung tattoo. Di ba? Habang nagbibideo nga pala ako dyan, nakikita ko na parang nagdo-drawing lang talaga siya. Yung Nice. mga guhit-guhit sa gilid-gilid, yun ang inuuna niyang susugin, di ba? Wow. At medyo namamanhid na nga rin yung aking binti dyan, yung aking pakiramdam, parang kakaiba na. Pero syempre, tiis ganda tayo, gusto mo yarn. At ito na nga mga kailong, dahil nga nasa bahay ang mama ko, ay ayaw niya akong magpatato. Napakaganda daw ng aking binti, tapos dudumihan ko lang. Kaya naman tingnan niyo ang mama ko, naku po, galing na nga sa kwarto at pinalitan na ako. Pati ang aking magtatato ay napatigil na rin sa kanyang ginagawa. Pero syempre, hindi na ako nagpapigil at hindi na ako nagpaawat kay mama kasi nga, hindi naman na tayo minor de edad, di ba? Yes! Pasaway na bata. So, ayan na nga. Ito na yung pinakamasakit na naramdaman ko. Pero tis ganda. Yung pagkukulay, yung pag-shade ay talaga namang napakasakit. Hindi ko alam kung ilang karayom ang tumutusok sa akin that time na para bang kinakaskas niya ang aking balat. Oh my God, Pogi! Pero syempre, hindi ko pinapakita sa aking artist na nahihirapan na ako, na nasasaktan na ako. Kasi baka Nice. mamaya itigil niya, oh my God, sinong talo? Eh di ako, alam niyo na. Pero alam niyo mga kailong, habang tumatagal, talagang namamanhid yung pakiramdam ko na para bang wala ka nang nararamdaman. At habang tuloy-tuloy nga sa pagkakaskas, sa pagkukulay ang aking artist, ay yan, di ba? Nakikita niyo, sobrang ganda na. Wow. Alam niyo mga kailong, yung tattoo kong yan ay may story. Hindi lang dahil favorite ko si Lupi ng One Piece, ay may story rin yan. Kaya yung damit niya ay Pilipinas, flag ng Pilipinas. At saka yung corona na para bang fighter siya ng corona, parang sumisimbolo siya na ako yung Lupi. Tapos fighter tayo ng corona at ang panangga ko dyan ay flag ng Israel. Diba? Nice. Napakaganda. So ibig sabihin no, nandito ako sa Israel, isa akong Pilipino, nung magkakaroon ng corona na andito ako sa Israel at fighter ako, hindi ako nagkaroon ng corona kasi nga may panangga ako. Wow! Ganda ng story, di ba? This time, malapit na tayo matapos. Yun nga pala, dinagdagan nga pala ng artist ko. Tinanong ako kung gusto ko daw ng ganyan design at dagdagan para maging light or ma-highlight yung tattoo ko para hindi kalat. Kaya naman dinagdagan niya ng apoy dun sa baba. Tapos medyo usok-usok dito sa may medyo sa taas. Diba? Yan, nakikita niyo. Diba? Ang ganda niya. Perfect! Mukhang galit na galit si Lupi sa corona kasi nga naman, 7 buwang hindi nakalabas at hindi naka-day off. Oh my God! Saan ka pa? Ganda, diba? Salamat ng marami kay Rextax. Kung gusto niyo pong magpatato, kontakin niyo lang. So yun mga kailong, tingnan natin kung paano maghugas ng tattoo. Ay yung pang 3 days na nga ito, magpo 4 days na. So, papakita ko sa inyo kung anong itsura ng tattoo ko. Ayan! Bibitak-bitak na siya, para na siya natuto yung lupa. Diba? Kumbaga namamalag na siya. So ngayon naman ituro ko sa inyo kung paano linisin o hugasan ang tattoo habang bago pa at sariwa pa ang tattoo natin. Ano? So pakita ko sa inyo paano. Natin ang ganito. Ayan. Tapos kailangan sabon. Ito. Safeguard lang. Kasi lang natin ganito. Kung natin siya kukuskusin kasi mahirapan. Ang sakit niya, ganyan lang siya. Yan. Umaga, tanghali, gabi. Kailangan natin yan. Kasi medyo masakit-sakit pa dito. Tsaka etong parang. Pero okay na rin.
Kasi nag-ano siya, namamalat na. After, natin ginagawa. Tapos natin yung tissue. Pilang-pilang siya. So, ayan mga kailong, after nating mahugasan ng aking tattoo, lumambot yung kanyang balat. Kaya naman wag nating kukut-kutin kasi kusang natatanggal yung balat niya. Baka kasi marashes din siya. Safeguard o mild na sabon lang daw ang gagamitin at wag lalagyan ng lotion. Ayun na nga mga kailong, nakita naman natin kung paano hugasan sa susunod hanggang sa mawala at gumaling ang ating tattoo. Pakita ko sa inyo kung paano ang proseso ng araw-araw ng pagpapalit ng kanyang balat hanggang sa maging okay ang ating tattoo. No? Salamat mga kailong. After 2 weeks, ito na nga pala yung hitsura ng aking tattoo. Nakikita nyo, ang lalaki na ng kaniyang pagbabalat. O, nagbibitak-bitak na siya parang tigang na lupa. Oh my God! Tingnan nyo siya. And then, after 3 weeks, ito na yung hitsura niya. Yan, medyo makinis-kinis na, di ba? Yan, 4 weeks or 1 month. Ayan. And then, totally healed na siya. Ayan. Thank you for watching mga kailong. Bye-bye!